Magandang araw. Ngayon ipapakita ko paano mag-check ng attendance sa Wise2. So, sa pag-start, punta po kayo sa isang web browser. Okay, then click wise2.churchofjesuschrist.org. Okay. Tapos mag-ask po ito na mag-login. So, i-enter nyo lang yung username and your password. Once na nakapasok na po kayo, click nyo po itong tatlong lines sa bandang taas. Okay, and then click program. And then, piliin nyo po yung Philippines area. Tapos click yung Philippines sa bandang taas. Tapos once na napili na yung Philippines area, yung select region naman, ito sa baba. Piliin nyo po ang Northern Luzon region. Okay. Tapos magpapakita po yung coordinator. Select a coordinator. Philippines, San Fernando, La Union. Then sa baba na naman po ulit yung program. Piliin nyo po kung ano yung program. So for example, Agoo Institute. Click nyo lang po yung Agoo Institute. So once na click nyo po yung stake, ay piliin nyo po lang yung term. So ngayon po lumabas na yung term 2 kasi available na siya. Itong term 2 for next year. Pero kung you would like to check yung attendance nyo for the first term, drop down nyo lang po and just click term 1. Okay, pag okay na po yan, just click X sa bandang taas dito. Okay, and then piliin nyo, hanapin nyo lang yung class. Click yung class, yung example Celeste 121. Okay, tayo lang natin mag-load. So ito na yung summary ng class mo. And then sa bandang baba, makikita nyo po yung attendance. Okay, so pag-check ng attendance, meron po tayong mark present, absent, made up absence. So ang gagawin nyo lang po is, marami pong option. Unang option is piliin po yung mga students na present dito sa box. So example, 1 si Alejandro, si Arellano. Click nyo lang po yan. And then, once na napili nyo yung mga present, i-click nyo po yung mark all selected. Okay, ito pong bandang nasa taas. Yung katabi po ng green. Okay, click po yan. Tapos automatics na siyang mag-mark na green. Another option is, pipiliin nyo po yung present. Okay, and then i-click nyo po yung person. Itong bandang nasa right. So, click nyo lang po yan. Okay, Samuel, click yan. So, yan. Okay. So, yan po yung pag-update ng attendance. So, sa bandang taas, para ma-change yung date, tingnan nyo lang po sa Saturday, August 17, pwede nyo i-drop down ano yung mga araw. Okay, merong hanggang December 7 po yan. So, i-click natin kung hindi pa na-update. Okay. Alright. So, pag okay na po yan, okay na po yung attendance, huwag po kalimutang i-save. So, may save tayo sa baba. Drop down na po and then click save. Okay. And then, para po sa reading, although yung mga students natin kaya nila mag-update ng reading, pero kung pwede rin tayong tumulong sa option, merong reading. Yan. So, example, sa August 17, pwedeng mark yung reading sa gitna. Okay. Tapos yung next na icon dito, yung credit. So, makikita natin na ito yung mga standing ng mga bata. So, example, pick tayo ng isang pangalan. Then, makikita na natin yung mga kanya attendance niya. Tapos, reading. So, pwede nating i-check dyan kung natapos na. Example, si Alisa tapos ng reading. Click natin all days reading. Then, yung i-click yung box kung tapos na po siya. Okay. Okay. Tapos, credits. Okay. So, dito natin mapapansin niyo po yung assessment. Okay. So, yung assessment, so, pwede rin nating ma-click kung okay na yung assessment niya. Okay. Okay.
So, yun lang. Kung nahirapan kayo sa assessment, pwede nyo i-message yung coordinator or yung administrative assistant para tulungan kayo ma-yes yung assessment. So, once nakagawa sila ng journal or project or yung questions, isa lang sa any of na nabanggit, ay pwede na silang ma-yes sa assessment. So, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.